Magandang araw po, mga minamahal nating kaibigan. Naramdaman niyo na po ba na paggising niyo sa umaga, tila ba hindi niyo pag-aari ang sarili niyong katawan? Parang matigas, naninigas, at sumasakit ang mga kasukasuan niyo na halos humihingi na ng saklolo? Huwag po kayong mag-alala dahil ngayon aayusin natin iyan. Ipapakita ko sa inyo ang isang simple pero sobrang epektibong morning exercise. 5 minuto lang. Ito ay ginawa lalo na para sa ating lahat na nasa edad 60 pataas. At sisiguraduhin ko, magugulat kayo kung gaano kaganda ang pakiramdam nyo samantalang mas maikli pa ang inubos ninyong oras kumpara sa pagtitimpla ng kape o tsaa. Manatili po kayo at matututunan nyo ang sikreto ng masiglang umaga anuman ang inyong edad. Hindi natin kailangan ng anumang espesyal na kagamitan o paghahanda. Ang kailangan lang ang inyong kagustuhang gumanda ang pakiramdam. Simulan na po natin ang araw na ito ng tama, sama-sama. Pero bago tayo magsimula, sandali lang po nating pag-isipan, bakit ba napakahalaga nito? Habang tayo po ay tumatanda, natural lang na magkaroon ng pagbabago sa katawan. Bumababa ang muscle mass, humihina ang galaw ng mga kasukasuan, at bumabagal din ang ating metabolism. Kapag buong gabi tayong hindi gumagalaw, lalo lang sumisikip ang katawan kaya tayo naninigas paggising. Marami ang nagkakamali na akala nila paggising dapat na agad tayong bumangon at magsimula ng mga mabibigat na gawain. Pero delikado po ito. Ang biglaang paggalaw mula sa pagtulog ay nakaka-stress sa ating puso at sa mga kasukasuan. Ang layunin po natin dito ay hindi mag-Olympic training. Ang gusto natin, dahan-dahan at maingat nating gisingin ang ating katawan. Isipin niyo po ang isang natutulog na kuting na habang nagigising ay umaunat ng dahan-dahan. Iyon po ang gagawin natin. Ang ating 5 minutong ehersisyo ay hindi po ito mabigat na trabaho, kundi isang ritual ng pag-aalaga sa sarili. Ito ay maliit na investment ng oras, pero malaking tulong sa inyong kalusugan. Magbibigay ito ng enerhiya sa buong araw at magpapabuti ng inyong pakiramdam. Ito ang inyong munting hakbang patungo sa mahaba at masiglang buhay. Simulan natin ito mismo sa kama. Pagmulat pa lang ng mata ninyo, ang una at pinakamasarap na ehersisyo ay ang natural na pag-uunat. Habang nakahiga pa rin, nakabalikwas, iunat ang mga kamay at paa. Ngayon, isipin ninyo na inaabot ng dulo ng inyong mga daliri ang ulunan ng kama at ang inyong sakong naman ay umaabot sa paanan. Dahan-dahan at may kasamang sarap, iunat ang buong katawan. Damhin ninyo kung paano humaba ang inyong gulugod at paano naghihigpit at lumuluwag ang mga kalamnan sa likod, kamay at paa. Manatili sa posisyon na ito ng 5 hanggang 10 segundo. Huminga ng malalim at mahinahon. Sa paghinga ng malalim, tayo ay mag-uunat. Sa pagbuga, bahagyang luluwag. Gawin ito ng 2 o 3 beses. Ang simpleng galaw na ito ay nagpapadala ng hudyat sa ating utak na gising na ang katawan. Pinapaganda nito ang daloy ng dugo at tinatanggal ang stress o paninigas na naipon habang natutulog. Tandaan, bawal ang bigla ang galaw. Ang pinakamahalaga dito ay ang pagiging malumanay at ang pag-i-enjoy. Hayaan ninyo ang sarili ninyong damhin ang sarap ng paggising tulad ng ginagawa ng lahat ng nilalang sa kalikasan. Ito ang perpektong panimula sa ating malambot na ehersisyo. Inihahanda ang katawan para sa susunod, mas aktibo pero lalo pang maingat na mga galaw. Ngayon, bigyan naman natin ng pansin ang ating mga paa. Sila ang ating matibay na sandigan sa buong araw. Kaya napaka-importante na pangalagaan ang kanilang kalusugan. Habang nakahiga pa rin po tayo, ituon natin ang isip sa ating mga daliri sa paa.
Magsimula tayo sa simpleng pagtiklop at pag-unat. Subukan nating pisilin o ikuyom ang mga daliri ng mahigpit na parang may maliit kayong bola na gustong hawakan. Manatili sa pagkuyom ng ilang segundo, tapos biglang ilabas ang lakas at ikalat ang mga daliri ng todo, parang isang malaking pamaypay. Ulitin ang galaw na ito mga 10 hanggang 15 beses. Gawin ito ng dahan-dahan, may pagkaalam, at damhin ang bawat maliliit na kalamnan at kasukasuan sa inyong paa na gumagana. I-imagine ninyo na dumadaloy ng masigla ang dugo sa inyong mga binti at paa, nagdadala ng init at oksiheno. Ang simpleng ehersisyo na ito ay hindi lang pampaluwag sa paa, kundi isang magandang pang-iwas din sa problema sa kasukasuan. Huminga ng maayos at pantay. Pag pumipisil, huminga palabas o exhale. At pag umunat, huminga papasok o inhale. Makakatulong ito para mas maging epektibo ang inyong paggalaw. Mukha lang itong napakasimpleng gawain, pero ito ang nagpapatakbo ng mahahalagang proseso at naghahanda sa inyong mga paa sa buong araw na pagkilos. Para manatili silang malakas at matibay, ipagpatuloy natin ang pagpapalakas sa ating mga paa. Ngayon, dumako naman tayo sa ating mga bukong-bukong. Tandaan, ang galaw ng bukong-bukong ay importante sa ating tamang paglakad at balanse. Humiga tayo ng nakatihaya at panatilihing tuwid ang mga binti. Dahan-dahang iangat ang kanang binti, mga ilang pulgada lang, para ang paa mo ay nakabitin sa hangin. Ngayon, isipin mo na ang iyong hinlalaki sa paa ay nagdo-drawing ng perpektong bilog sa hangin. Simulan natin ang pagpapaikot pakanan. Siguraduhin na ang galaw ay nanggagaling mismo sa bukong-bukong, hindi sa tuhod o sa balakang. Gawin ang 10 to 10 pabilog na galaw ng dahan-dahan at walang pagmamadali. Damhin kung paano gumagana ang kasukasuan. Kung makarinig ka ng bahagyang lagutok o kaluskos pero walang kirot, huwag kang mag-alala. Normal lang yan. Ibig sabihin, nagsisimula ng mag-circulate ang likido sa kasukasuan. Pagkatapos, baguhin ang direksyon. Gawin ulit ang 10, dahan-dahang ikot, pero pakaliwa naman. Huminga ng malalim. Kapag tapos na, ibaba ang kanang paa at ulitin ang buong proseso para sa kaliwang paa. Ang ehersisyong ito ay napakahusay para mapaganda ang elasticity ng ating mga litid, mapabuti ang galaw ng kasukasuan, at pabilisin ang sirkulasyon ng dugo sa ating mga binti. Ito ay mahalaga, lalo na sa pag-iwas sa pamamaga at varicose veins. Sa bawat umaga na ginagawa mo ito, binibigyan mo ng kalusugan at gaan ang iyong mga paa. Ngayon, mag-i-start na tayo sa pagpapalakas ng ating mga binti at tiyan, pero kailangan dahan-dahan lang at ingatan natin ang ating sarili. Gagawin natin yung ehersisyo na pamilyar sa atin nung bata pa tayo, ang bicycle. Pero ang gagawin natin ay yung very slow at yung hindi nakakapagod na bersyon. Habang nakahiga pa rin tayo ng nakatihaya, ibaluktot ang mga tuhod at iangat ng bahagya ang mga paa mula sa kama. Pwede nating ilagay ang mga kamay sa tabi ng katawan o kaya naman ay sa ilalim ng ulo, kung saan kayo mas komportable. Ngayon, magsimula na tayong umikot-ikot. Kunwari nagbibisikleta. Pero tandaan, napakabagal nating gagawin. Isipin ninyo na napakabigat ng bawat ikot ng inyong paa. Kailangan kontrolado at malambot ang galaw. Ihinto ang isang paa habang hinihila naman ang isa papalapit sa inyo. Gawin natin ito ng 10 hanggang 12 ikot pasulong. Damhin ninyo kung paano gumagana ang inyong tiyan at hita. Ang importante, huwag nating puwersahin o saktan ang ating likod. Kung may nararamdaman kayong masakit o hindi komportable, pwede tayong maglagay ng maliit na unan sa ilalim ng likod.
O kaya ay bawasan lang natin ang laki ng paggalaw. Pagkatapos nito, gawin naman natin ang parehong bilang ng ikot pero pabalik, parang nagbabackpedal tayo. Itong ehersisyong ito ay hindi lang pampalakas ng ating mga muscle, kundi nakakatulong din ito para lumambot at sumigla ang ating balakang at tuhod at mapaganda ang daloy ng dugo sa mga bahaging ito. Ngayon, gawin natin ang stretching na ito. Napakagaan lang nito para sa likod at sa hita. Makakatulong ito para mawala ang paninigas o kirot sa baywang, lalo na kung galing lang tayo sa tulog. Humiga tayong nakatihaya, diretso ang mga paa. Dahan-dahan, ibaluktot ang kanang tuhod at yakapin ito ng dalawang kamay doon sa ilalim lang ng kopa ng tuhod. Ngayon, dahan-dahan, habang humihinga palabas, exhale, hilahin ang tuhod palapit sa dibdib. Tandaan, huwag itong pilitin. Hilahin lang hanggang sa komportable ka at walang mararamdamang sakit. Dapat lang may maramdaman kang masarap na pag-unat dito sa puwitan at sa baywang. Manatili sa ganyang posisyon ng mga 15 o 20 segundo habang patuloy na humihinga ng pantay at malalim. Sa bawat paghinga palabas, subukan mong mag-relax ng kaunti at kung kaya, ilapit pa ng bahagya ang tuhod. Pagkatapos, habang humihinga papasok, inhale, ibalik ng ganoon din kadahan-dahan ang paa sa sahig. Ulitin ang parehong proseso sa kaliwang binti. Ngayon, pwede na nating gawin ito sa dalawang binti ng sabay. Hilahin ang parehong tuhod, palapit sa dibdib, yakapin ito ng kamay, at pwede mo ring bahagyang iugoy-ugoy ang sarili mula kaliwa papuntang kanan, parang isang duyan. Ang pag-ugoy na ito ay parang masahe sa ating baywang at magbibigay ito ng ginhawa at komportabling pakiramdam sa buong likod. Ngayon, dahan-dahan nating gisingin ang ating gulugod. Tandaan, ito ang isa sa pinakamahusay na ehersisyo para sa kalusugan ng ating likod. Kung kaya nating gawin sa kama, lumipat tayo sa posisyong nakadapa na parang tayo ay nakaapat na paa. Pero kung mahirap gawin sa kama, balikan na lang natin ito mamaya pag nasa sahig na tayo. Kapag nakapwesto na tayo, tiyakin na ang inyong mga palad ay nakapirmi ng diretso sa ilalim ng inyong balikat at ang mga tuhod naman ay diretso sa ilalim ng inyong balakang. Ang tawag dito ay cat-cow. Sa paglanghap, inhale, dahan-dahan tayong aarko. Iangat ang tailbone at ang tuktok ng ulo habang ibinababa ang inyong tiyan. Tingnan ang bahagyang pasulong at pataas. Ito ang cow position. Pakiramdaman ang pag-unat ng inyong abdominal muscles. At sa pagbuga naman, exhale, simula ng pagbalik. Dahan-dahang bilugin ang inyong likod. Itak ang tailbone paloob at idukdok ang ulo pababa. Hayaan nating umangat ang ating mga balikat na buto, shoulder blades, patungo sa kisame, tulad ng isang galit na pusa. Masarap itong pag-unat sa lahat ng kalamnan sa inyong gulugod. Ulitin natin ang buong siklo ng paglanghap at pagbuga ng 8, 8 hanggang 10 ulit. Tandaan, napakabagal dapat ang ating kilos na sumusunod sa indayog ng ating paghinga. Napakaganda ng ehersisyong ito. Pinapaganda nito ang flexibility ng ating gulugod, inaalis ang paninigas at sakit sa likod, at nakakatulong din ito sa ating internal organs. Ngayon po, dahan-dahan tayong umupo sa tabi ng kama. Tiyakin po natin na nakalapat ng maayos ang ating mga paa sa sahig at panatilihing diretso ang likod. Mag-uumpisa tayo sa simpleng ehersisyo para sa ating leeg, ang bahaging madalas sumasakit o naninigas dahil sa posisyon natin habang tayo'y natutulog. Ang una po nating gagawin ay ang dahan-dahang pagpihit ng ulo. Sa pagbuga ng hininga, dahan-dahan po nating ipihit ang ulo sa kanan na parang sinusubukan nating sumilip sa likod ng ating balikat. Iwasan po natin ang pag-indak o pagmamadali.
Gawin ito hanggang maramdaman lang ang bahagyang banat sa leeg. Huwag po nating puwersahin o saktan. Manatili po sa posisyong iyon ng 2 segundo. Sa paglanghap, ibalik po ng dahan-dahan ang ulo sa gitna. Pagkatapos, sa susunod na pagbuga ng hininga, ulitin ang pagpihit sa kaliwang bahagi. Gawin po natin ito ng 5 hanggang 7 ulit sa bawat panig. Napakahalaga po na manatiling kalmado at nakarelax ang inyong mga balikat. Huwag po natin silang itataas papunta sa tenga. Tanging ang leeg lamang po ang kikilos. Isipin na ang ulo po ninyo ay parang isang kuwago na marahan at may dignidad na tinitingnan ang paligid. Ang ehersisyong ito po ay malaking tulong upang maibsan ang paninigas ng leeg. Pinapaganda rin nito ang daloy ng dugo papunta sa ating utak na siyang nagdudulot ng linaw ng isip at nakakatulong upang maiwasan ang madalas na pananakit ng ulo. Sige po, ipagpatuloy natin itong ehersisyo para sa ating leeg. Umupo po tayo sa tabi ng kama. Siguraduhin nating diretso po ang ating likod. Ngayon, mag-uumpisa na tayong mag-ikling ng ulo. Ang simpleng ehersisyo pong ito ay makakatulong para ma-relax at maunat ang mga gilid na kalamnan ng ating leeg, lalo na yung mga madalas na naninigas. Ngayon po, habang nag exhale dahan-dahan po nating ikiling ang ulo natin papunta sa kanang balikat. Isipin niyo pong parang gusto nating idikit ang tainga sa balikat. Tandaan po, huwag nating itataas ang ating balikat. Dapat nakababa at kalmado lang po yan. Ikiling nyo lang po hanggang sa maramdaman nyo yung masarap na pag-unat sa kaliwang bahagi ng inyong leeg. Manatili po tayo sa posisyon na yan ng mga 10 hanggang 15 segundo at huminga po ng maayos at kalmado. Kung gusto po nating medyo lumalim pa ang stretch, pwede po nating ilagay ang kanang kamay sa ulo. Pero ingat po, huwag po nating diinan. Hayaan lang po nating ang bigat ng kamay ang magpabigat ng kaunti sa pag-ikiling. Habang po tayo nag-i-inhale, ibalik po natin ng dahan-dahan ang ulo sa gitna. Pagkatapos po, ulitin po natin ang pag-ikling. Pero sa kaliwang balikat naman po, gawin po natin ito ng mga 3 hanggang 4 na beses sa bawat gilid. Ngayon, ikiling naman po natin ang ulo sa harapan. Habang nag exhale ibaba po natin ang baba papunta sa dibdib para maunat ang likod ng ating leeg. Manatili po dyan saglit tapos pag-inhale, ibalik na po sa dating posisyon. Pero tandaan po, huwag na po tayong masyadong sumandal o itaas ang ulo papunta sa likod. Hindi na po ligtas yan. Ngayon, dumako na po tayo sa ating balikat at leeg. Dito madalas naiipon ang ating pagod, stress at tensyon. Umupo ng tuwid, nakalapat ang paa sa sahig at nakapatong lang ng maluwag ang kamay sa inyong mga tuhod. Sisimulan natin sa isang simpleng ehersisyo na sobrang epektibo, ang pagtaas ng balikat or shoulder shrugs. Habang humihinga ng malalim, dahan-dahang iakyat ang 2 balikat patungo sa tenga. Para bang nagkikibit balikat kayo at nagsasabing, hindi ko po alam. Sikaping itaas ito ng todo at damhin ang paghigpit ng mga kalamnan. Pigilin ang hininga at ang posisyong ito sa loob ng 1 o 2 segundo. Pagkatapos, habang naglalabas ng hangin ng biglaan sa bibig, kasabay ng tunog na, ibagsak ang balikat pababa. Hayaan itong lumuwag ng todo. Damhin kung paanong biglang nawawala ang pagod. Ulitin natin ang galaw na ito ng 5 hanggang 6 na beses. Tandaan po natin, hindi lang ito pang katawan, kundi pang isip din. Tinutulungan tayo nitong literal na magpababa ng pasanin. Sa bawat pagbuga ng hininga, isipin na inilalabas ninyo ang lahat ng pagod, alalahanin at pagkabalisa. Napakaganda nitong paraan upang maalis ang paninigas ng mga kalamnan sa leeg at itaas na bahagi ng balikat.
na madalas sanhi ng pananakit ng ulo at discomfort. Gawin ito ng masaya at damhin ang bawat alon ng pagluluwag at ginhawa na dumadaloy sa inyong katawan. Ipagpatuloy po natin ang pagpapalambot ng ating balikat. Nakaupo ng tuwid, gawin po natin ang paikot na paggalaw ng ating mga balikat. Napakaganda po nito para lumambot ang bukong-bukong ng balikat at mawala ang anumang paninigas na nararamdaman. Ilagay po ang dulo ng inyong mga daliri sa inyong balikat. Siguraduhin na ang mga siko ay nakaturo sa gilid. Dahan-dahan po nating simulan ang pag-ikot ng balikat, pasulong. Sikapin po nating gumuhit ng malalaking bilog sa hangin gamit ang inyong mga siko. Kapag umaakyat ang siko, huminga ng malalim o inhale. At kapag pababa, huminga palabas o exhale. Gawin po natin ito ng 8 hanggang 10 beses ng dahan-dahan pasulong. Damhin po ang paggalaw ng inyong mga shoulder blades or scapula at ang pag-unat ng mga kalamnan sa likod at sa dibdib. Huwag po tayong magmadali. Ang mahalaga rito ay ang lawak at ang lambot ng galaw, hindi ang bilis. Ngayon po, baguhin naman natin ang direksyon. Simulan po nating paikutin ang balik at pabalik. Gumagawa pa rin ng malalaking bilog. Kapag paatras po, sikaping idiin ang inyong mga shoulder blades ng magkasama para bumuka ang inyong dibdib. Napakaganda po nito para sa tamang tindig o postura. Gawin din po natin ito ng 8 hanggang 10 din beses pabalik. Ang ehersisyong ito ay hindi lamang nakakatulong sa kasukasuan, kundi nakakabuti rin sa paghinga at nakakapagbigay ng dagdag na kumpiyansa o tiwala sa sarili. Ngayon po, itutuon naman natin ang ating atensyon sa ating mga kamay, lalo na sa ating mga palad at daliri. Napakahalaga po ng kalusugan nitong maliliit na kasukasuan para makagawa tayo ng ating mga pang-araw-araw na gawain. Habang nakaupo ng tuwid, iunat po ang inyong mga braso sa harapan ninyo, kasing taas ng inyong balikat. Magsisimula tayo sa simpleng pagpisil at pagbukas ng kamao. Sa pagbuga ng hininga, exhale, bigain ng mariin ang inyong mga daliri para makabuo ng mahigpit na kamao. Isipin ninyo na may pinipisil kayong stress ball or hand expander sa inyong palad. Manatili sa pagkakamay ng 1 segundo. Pagkatapos, sa paghinga, inhale, buksan ng mabilis ang inyong kamao, ihiwalay at ikalat ng malapad ang inyong mga daliri na para bang mayroon kayong gustong itulak palayo. Damhin po ang pag-unat sa inyong palad at mga daliri. Ulitin po ang ehersisyong ito ng 15, 15 hanggang 20 beses sa mabilis, ngunit komportabling bilis para sa inyo. Ang gawaing ito ay napakagaling na himnastika para sa kasukasuan ng kamay. Pinapaganda nito ang sirkulasyon ng dugo sa mga palad na siyang pinakaproteksyon natin laban sa arthritis. Nakakatulong din itong mapanatili ang lakas at liksi ng inyong mga kamay. Lalo na po itong makakatulong sa mga mahilig magburda, nagtatanim sa hardin, o sa sino mang gusto lang panatilihing maliksi ang mga daliri sa mahabang panahon. Huwag po ninyong pigilan ang inyong paghinga. Hayaan itong dumaloy ng natural at damhin ninyo kung paano kumakalat ang init sa inyong mga kamay. Sige po, ituloy na natin ang pag-iinit ng ating mga kamay. Matapos nating gisingin ang ating mga daliri, dumako naman tayo sa ating mga pulso. Napakahalaga ring maging maliksi at maluwag ang mga kasukasuan ng pulso. Umupo tayo ng tuwid, mga lolo at lola. Ilabas ang ating mga kamay sa harap. At ngayon, ikuyom ang mga kamay, pero huwag masyadong mahigpit. Maluwag lang na kamao. Ngayon, simulan na natin ang pagpapaikot ng ating mga kamao. Iikot natin ito, mga 10 hanggang 15, 10, 15 beses. Palabas muna.
Isipin nyo na parang may iniikot kayo papalayo sa inyo. Sikapin po natin gawin ang ikot ng malalaki, yung abot na abot ng pulso natin. Damahin natin ang paggalaw ng inyong mga kaso-kasuan para kayong nagda-drawing ng malalaking bilog sa hangin. Tandaan po, ang pulso lang ang gagalaw. Ang braso at siku natin ay dapat hindi gumagalaw. Pagkatapos, baliktarin naman natin ang ikot. Gawin ulit natin ng ganoon karami. Ngayon naman ay paloob or papalapit sa inyo. Huwag kalimutang huminga ng malalim at kalmado. Ang simpleng ehersisyo na ito ay talagang makakatulong para maging mas elastic at maliksi ang ating mga pulso na siyang magpapababa ng tsansa natin na magkaroon ng pilay o maaksidente. Matapos mag-ikot, iling-ilingin ang mga kamay. Parang nagtatanggal lang ng tubig o pawis. Makakatulong ito para mawala ang anumang tensyon na natira. Sa ganitong simpleng pag-iinit ng kamay, mapapanatili ninyo ang lakas, gamit at kalusugan ng inyong mga kamay sa mahaba pang panahon. Ngayon, dahan-dahan nating iikot at ipahinga ang ating katawan. Umupo tayo sa gilid ng kama. Siguraduhin na ang ating mga paa ay nakalapat ng matibay sa sahig at ang likod ay tuwid. Ang mga kamay, maaari nating ipagsalikop sa dibdib o ilagay sa balikat. Gagawin natin ang mga twist or pag-ikot na napakalambot at napakasiguro. Habang humihinga palabas sa exhale, dahan-dahan nating simulan ang pag-ikot ng katawan papuntang kanan. Tiyakin natin na ang paggalaw ay nanggagaling sa baywang, hindi lang sa balikat. Ang balakang at mga binti ay dapat manatiling nakadikit sa pwesto, parang nakakabit o nakadikit sa upuan. Umikot lamang hanggang sa maramdaman ang bahagyang paghila, light stretch, sa tagiliran at sa likod. Tingnan natin ang ating likuran, lagpas sa balikat. Huwag piliting umikot ng sobra. Ang mahalaga ay maramdaman ang paggalaw ng mga muscle. Manatili sa posisyong ito ng ilang segundo. Sa paghinga papasok, sa inhale, bumalik ng dahan-dahan sa gitna. Pagkatapos, sa susunod na exhale, umikot naman tayo papuntang kaliwa. Gawin natin ito ng 5 hanggang 7 beses sa bawat panig. Ang mga pag-ikot na ito ay napakaganda para sa ating gulugod, spine. Pinapaganda nito ang pagiging malambot, flexibility valve nito, at tinutulungan din ang ating panunaw. Ang pinakamahalagang panuntunan, bawal ang anumang kirot o sakit at bawal din ang biglaang galaw. Lahat ay dapat maging malambot at kontrolado. Sa ganitong paraan, ibinibigay ninyo ang kalusugan at pagkabata sa inyong gulugod. Kailangan na nating tumayo ng maingat. Gawin ito ng dahan-dahan, walang biglaang kilos, para hindi kayo mahilo. Tumayo malapit sa kama, upuan o pader para mayroon kayong masasaluhan o mapagdidikitan. Tandaan, ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Ilagay ang mga paa na magkasing lapad ng balikat. Ang una nating ehersisyo habang nakatayo ay ang pag-angat sa daliri ng paa or calf raises. Habang nakahawak sa suporta, huminga ng malalim, inhale, at dahan-dahang umangat sa dulo ng inyong mga daliri. Taasan ito hanggang sa abot ng inyong makakaya. Damhin kung paano humihigpit ang mga kalamnan sa inyong binti. Manatili sa itaas ng 1 o 2 segundo habang pinapanatili ang balanse. Sa pagbuga ng hininga, exhale. Dahan-dahan at kontrolado ring bumaba pabalik sa buong talampakan. Huwag kayong maghulog sa takong. Dapat ay kalmado at banayad ang inyong pagbaba. Ulitin ang ehersisyong ito ng 10 hanggang 15 beses. Napakaganda nito para sa mga kalamnan ng binti dahil pinapaganda nito ang daloy ng dugo pabalik mula sa mga paa. Ito ay mabisang pang-iwas sa varicose veins at pamamaga, edema. Dagdag pa, sinasanay nito ang inyong balance
at pinapatibay ang inyong mga bukong-bukong anklers. Gawin ito ng may pag-iisip at damhin ang bawat paggalaw ng inyong katawan. Ngayon naman, gawin natin ang kabaligtaran na galaw na perpektong pandagdag sa ginawa nating ehersisyo kanina. Tumayo tayo sa tabi ng upuan o dingding bilang hawakan at magkahiwalay ang mga paa kasing lapad ng balikat. Tataas tayo gamit ang sakong. Dahan-dahan, ilipat ang bigat ng katawan sa sakong at iangat ang mga daliri ng paa palayo sa sahig. Taasan natin ito hanggang kaya natin habang pinapanatili ang balanse gamit ang hawakan. Mararamdaman ninyo ang pag-igting sa harap na bahagi ng inyong binti. Manatili sa posisyon na yan ng 1 o 2 segundo. Pagkatapos, dahan-dahan, ibaba ang mga daliri ng paa pabalik sa sahig. Ulitin ang galaw na ito ng 10 hanggang 15 beses. Mukhang mas madali ito kumpara sa pagtaas gamit ang daliri, pero iba itong grupo ng kalamnan ang gumagana na kailangan din nating palakasin. Nakakatulong ito para maging balanse ang paglago ng mga kalamnan sa binti na mahalaga para sa maayos at matatag na paglakad. Huminga ng ayos at huwag pigilin ang hininga. Pagtuunan ng pansin ang nararamdaman ng inyong katawan. Ang paggawa ng simpleng pag-angat na ito tuwing umaga ay lubos na magpapalakas sa inyong mga paa at gagawing mas tiyak at masigla ang inyong paglalakad. Ngayon, pagsamahin natin ang dalawang galaw na ginawa natin kanina para makabuo ng isang napakagaan at napaka-epektibong ehersisyo, ang pag-roll o paggulong mula sa sakong papunta sa dulo ng paa at pabalik. Tumayo ng tuwid sa tabi ng matibay na hawakan o suporta. Panatilihing diretso ang inyong katawan. Dahan-dahan nating simulan ang pag-roll mula sa inyong sakong papunta sa dulo ng paa at pabalik. Habang humihinga ng malalim, pag-inhale, dahan-dahan tayong umakyat sa tiyad, sa dulo ng paa. Manatili ng isang saglit. Paghinga palabas, pag-exhale, dahan-dahan namang bumaba at i-roll papunta sa sakong. Iangat ang mga daliri ng paa. Sikapin natin gawin ito na parang iisang tuloy-tuloy na agos, kagaya ng alon ng dagat na umaatras at umaabante sa dalampasigan. Gawin natin ito ng 15 hanggang 20 beses. Ang ehersisyong ito ay parang isang masahe para sa inyong mga paa. Pinapagana nito ang lahat ng importanteng puntos sa talampakan, pinapaganda ang daloy ng dugo sa buong binti, at nagpapainsayo sa inyong koordinasyon at balanse. Isipin niyo, sa bawat roll ninyo, pinapabilis ninyo ang pagdaloy ng dugo. Dinadala ninyo ang init at lakas sa inyong mga binti. Ito ang isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan ang pagod at pamamanhid ng paa. Tiyak na makakaramdam kayo ng gaan at sigla na mananatili sa inyo ng matagal. Ngayon, pagtuunan naman natin ng pansin ang ating mga balakang. Napakahalaga ng pagkilos nito para maluwag at magaan ang ating mga galaw. Tumayo kayo ng patagilid, malapit sa isang sandalan o pader o kaya sa likod ng silya. Kumapit kayo sa suporta gamit ang isang kamay para hindi kayo matumba. Ilipat ang bigat ng katawan sa paa na nakatayo. Ang isang paa ay bahagyang i-relax lang. Ngayon, sisimulan na natin ang pag-indayog ng paa, pasulong at patras. Tulad ng pendulo ng orasan, dahan-dahan ninyong iindayog ang paa pasulong. Huwag masyadong itaas hanggang sa komportable lang kayo. Pagkatapos, ganoon din, kadahan-dahan, ibalik ito patras. Ang paggalaw ay kailangang maging maluwag, walang puwersa, at walang biglaang paghila. Sikapin ninyong panatilihing tuwid ang inyong katawan. Huwag kayong uugoy. Gawin natin ito ng 10 hanggang 12 indayog sa isang paa. Huminga ng maluwag. Pagkatapos, lumipat kayo ng posisyon
at ulitin ang parehong ehersisyo sa kabilang paa. Ang simpleng ehersisyong ito ay malumanay na gumagawa sa ating kasukasuan ng balakang. Pinapaganda nito ang daloy ng dugo at ang pampadulas o likido sa kasukasuan na tumutulong para manatili itong malusog at maliksi. Bukod pa rito, ito ay mahusay na pagsasanay sa pagbabalanse kahit pa may hawak tayong suporta, ipagpatuloy po natin ang pag-eehersisyo para sa ating balakang pero sa ibang direksyon o anggulo naman ngayon. Humawak po tayo sa isang matibay na suporta tulad ng pader o likuran ng upuan at hawakan ito ng dalawang kamay. Idikit ang mga paa o bahagyang ilayo sa isa't isa. Ilipat po natin ang bigat ng katawan sa kaliwang paa. Ngayon, ang kanang paa, ituwid man o bahagyang ibaluktot sa tuhod. Dahan-dahan nating iangat patagilid. Iangat ito hanggang sa komportable lang po kayo. Huwag pilitin na umabot sa pinakamataas na tala. Kailangan ninyong maramdaman na nagtatrabaho ang mga kalamnan sa gilid ng hita at sa puwit. Manatili ng 1 segundo sa pinakadulo ng pag-angat at saka dahan-dahan itong ibalik. Gawin po natin ito ng 10 ulit gamit ang isang paa. Sikapin po natin na huwag igalaw o ikiling ang katawan sa kabilang direksyon. Kailangan na tuwid at nakatayo ang ating katawan. Pagkatapos, magpalit tayo ng paa at gawin muli ang 10 ulit gamit naman ang kaliwang paa. Ang ehersisyong ito ay nagpapalakas ng mga kalamnan sa gilid ng ating balakang na napakahalaga para tumibay ang ating pelvis kapag naglalakad. Pinapaganda rin ito ang galaw ng ating hip joints patagilid. Kung gagawin natin ito ng madalas, magiging mas matatag at mas kumpiyansa ang ating paglakad. Magsisimula na tayo ngayon sa isa sa pinakamahalagang pagsasanay, ang pag-squat. Pero gagawin natin ito sa mas ligtas at mas madaling bersyon, ang semi-squat na may hawak o suporta. Humarao kayo sa sandalan ng upuan o kaya sa mesa at gamitin ang dalawang kamay para kumapit ng matibay. Ihiwalay ng kaunti ang mga paa, mas malawak kaysa balikat, at ituro ng bahagya sa gilid ang mga dulo ng paa. Panatilihing tuwid ang inyong likod. Sa paglanghap, dahan-dahan tayong yumuko. Itulak ang balakang paatras na parang gusto ninyong umupo sa isang di nakikitang silya. Huwag nating masyadong babaan, sapat lang na maging komportable. Maaari itong mga siyamnapong na 90 degrees o mas mabababa pa, depende sa kaya ninyo. Ang mahalaga, tiyakin na hindi lalagpas ang tuhod sa linya ng mga daliri ng paa. Sa pagbuga ng hininga, gamit ang lakas mula sa inyong sakong, bumalik ng maayos sa paunang posisyon. Gawin ito ng 8 hanggang 10 beses. Ang ehersisyong ito ay napakaganda para patibayin ang mga kalamnan sa binti at puwit. Ito ang pinakamalaking mga kalamnan sa ating katawan. Ang pagkakaroon ng malalakas na binti ay hindi lamang para sa maganda at matatag na paglakad, kundi ito rin ang nagsisilbing suporta sa inyong mga kasukasuan. At ito ang susi para manatiling malaya at maliksi sa pang-araw-araw. At bilang pagtatapos ng ating ehersisyo, pasalamatan natin ang ating katawan at punuin ito ng sigla at lakas sa pamamagitan ng tamang paghinga. Tumayo ng tuwid, magkahiwalay ng kaunti ang mga paa. Damhin ang matibay na pundasyon ninyo sa sahig, i-relax ang mga balikat. Ngayon, dahan-dahan, huminga ng malalim sa ilong sabay sa pag-angat ng mga kamay ninyo sa gilid pataas. Damhin kung paano lumalawak ang inyong dibdib at kung paano napupuno ng sariwang hangin ang inyong mga baga. Sa pinakatuktok, pagdikitin ang inyong mga palad sa taas ng ulo. Umunat ng husto, iabot ang buong katawan pataas.
patungo sa sikat ng araw, patungo sa panibagong araw. Pigilin ang hininga ng 1 o 2 segundo. Pagkatapos, dahan-dahang huminga palabas sa bibig. Exhale ng mahaba habang ibinababa ninyo ang mga kamay. Isipin na sa bawat pagbuga ng hangin, umaalis din ang lahat ng inip, tensyon, at lahat ng pagod. Ulitin natin ang paghingang ito ng 3 hanggang 4 na beses pa. Tutukan ang inyong paghinga at ang pakiramdam ng inyong katawan. Damhin kung paano kayo napuno ng kapayapaan, kasiglahan, at positibong enerhiya. Gising na ang inyong katawan at handa na para sa panibagong araw. Ang galing-galing ninyo. Yun na po, nagtapos na ang 5 minuto ninyo na kayang magpabago ng inyong bawat umaga. Wala tayong ginawang mahirap, pero nagawa natin ang pinakaimportante. Dahan-dahan nating ginising ang lahat ng inyong kasukasuan. Mula sa dulo ng paa hanggang sa liig, pinaikot natin ng maayos ang dugo at handa na ang inyong katawan para sa bagong araw. Ang pinakamahalaga na dapat nating tandaan ay ito. Ang edad po ay hindi dapat maging hadlang o parusa sa ating katawan. Ito ay simpleng paalala lamang para mas bigyan pa natin ito ng pagmamahal, atensyon at pag-aalaga. Itong simpleng 5 minutong gawi po na ito ang pwedeng maging personal ninyong sikreto sa aktibong mahabang buhay at masarap sa pakiramdam na umaga. Isang maliit na regalo ito na araw-araw ay ibinibigay ninyo sa inyong sarili. Maraming salamat po at sinamahan ninyo kami ngayong umaga at gumawa kayo ng napaka-importanting hakbang para sa inyong kalusugan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakipindot po ang like at mag-subscribe na rin kayo sa aming channel para hindi ninyo makaligtaan ang iba pa naming mga payo. At sa comments section, pakisabi naman po kung anong exercise ang pinakamadali para sa inyo at anong naramdaman ninyo pagkatapos mag-stretching. Interesado po kaming malaman ang inyong karanasan. Magandang araw po sa inyo.